Thank you, sir. Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang Jairus Madlang Bayan. at Ares Gutierrez. Kayo'y nakikinig sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon po ay Martes na naman, ika-24 ng Pebrero taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO and DMW Inc. Data Sharing Pact to boost migrant services. CFO conducts capacity building activities for LGU partners in Mindanao. CFO opens nominations for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas and the Department of Migrant Workers formally signed a data sharing agreement on February 20
marking a major shift towards digital integration and evidence-based governance for the country's 10 million strong diaspora. The agreement establishes a secure, private, compliant framework to synchronize the agency's databases. The move is designed to eliminate information silos and streamline service delivery for both permanent migrants and overseas Filipino workers. The partnership is rooted in the CFO's core mandate under Republic Act 8042 and Executive Order 708, which tasked the agency with promoting the interests of overseas Filipinos and maintaining their ties to the motherland. By linking with the DMW, the CFO can now leverage a more comprehensive map of the Filipino diaspora. This enables a more strategic diaspora engagement, allowing the government to better tap into the brain gain of permanent emigrants while simultaneously protecting the rights of contract workers. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. On the other hand, the Commission on Filipinos Overseas, or CFO, concluded the final leg of its nationwide training series called Capacity Building on the eGov-compliant Balinkbayan website template and management strategies on February 19, 2026 at the New Dawn Hotel Plus in Cagayan de Oro City. The two-day training featured presentations of localized migration and development plans from participating LGUs, highlighting initiatives such as livelihood training, reintegration programs, financial literacy, and strengthened social media engagement. The Balinkbayan or BLB team provided feedback to ensure that each plan effectively addressed the needs of overseas Filipinos in their respective communities. The training also included a hands-on workshop led by the Migrant Systems Information Division, where LGU representatives customized their eGov-compliant Balinkbayan websites and enhanced their technical skills. An afternoon session on website management, analytics, and security equipped participants with tools to monitor user engagement and maintain secure digital platforms. Concluding with feedback sessions and certificate awarding, the program, facilitated by the CFO's Project Management Division and MISD, marked a significant milestone in advancing a unified, data-driven digital migration and development framework across the Philippines. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas is informing the public that nominations are now open for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. From December 11, 2025 to May 29, 2026. Please watch this short video for more details. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service.
The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the presidential awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided. Araw sa lahat ng tumatangkilik sa serbisyong CFO sa Radyo Pilipinas at maging sa lahat ng programa ng Radyo Pilipinas 738 at ng Radyo Pilipinas World Service. Muli na naman tayong magkakasama-sama para sa isa na namang kwentuhang magbibigay ng inspirasyon at magpapaalam sa ating mga pangarap. Tama, Sir Ares, na po napaka-inspiring na naman at very informative ng ating magiging talakayan, lalo na sa ating mga overseas Filipinos. Ang ating panauhin ngayong araw ay hindi lamang isang propesor na may mataas na antas ng pinag-aralan. Siya ay isang batang Samar na naging Benedictine monk at administrator ng San Beda College. Napakabigatin, Sir Ares, na po. Siya po ay nangarap, nagsumikap at ngayon ay isa ng tanyag, napakatanyag na boses sa pandaigdigang entablado. Mula sa kanyang mga makabuluhang mga artikulo at mga research papers hanggang sa kanyang pagiging speaker sa TEDx. Wow! Patuloy niyang pinatutunayan na ang galing ng Pilipino ay walang hangganan. Alam mo Jairus, pwedeng maisa pelikula ang buhay nitong ating guest. Dahil Pang MMK, sir. Siguro grabeng luha Grabe po. ang abutin mo pagka narinig mo yung kwento. Anyway, hayaan na natin siyang magkwento niya. No? Yes. Mga kaserbisyong CFO, samahan nyo kaming kilalanin ang tunay na pinagmamalaki ng mga waray at maging ng buong Pilipinas. Si Dr. Rex Bacara. Dr. Rex, finally, welcome po sa serbisyong CFO at ngayon lang kita uli natawag ng Dr. Rex dahil Dom Bernard ang tawag ko dito. Welcome po, Dr. Rex. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Pinakamagandang umaga dito sa UAE. Syempre. Yes. Anong oras dyan ngayon, Dr. Rex? Ano nga po ulit? Anong oras ngayon dyan? Ikaw ay nasa Abu Dhabi. Nasa Abu Dhabi. Oo, kaya man layo ng boses, hindi ko marinig masyado. Pero okay na ngayon. Nandito ay alas 6 o'clock in the 6 morning. o'clock. Kaya, fresh na fresh sa pagkakabangon si Dr. Rex. No? Sanay yan bumangon ng maaga dahil Benedictine monk sila Alas 3 ng umaga, gising na yan sila Kumusta naman po kayo dyan, Sir Rex? Okay naman, magandang klima ngayon. Sa akin, okay. Ayan, ganun din po dito sa Pilipinas, sir. Sir, para maumpisahan ang ating talakayan, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting sharing tungkol po sa inyong naging childhood, kabataan, yung mga araw po na
kayo ay kabataan pa lang po. Lalo-lalo na nabanggit na taga Samar po pala kayo, sir. Oo. No po? Pride of Summer yun. Opo, Pride of Samar. Oo, taga Catbalogan, Samar ako. Yes po. Tapos, doon ako pinanganak. Namimiss ko na ngayong island ng Samar. Catbalogan, shoutout sa mga taga Catbalogan dyan na kung nakikinig kayo ngayon, magandang umaga. I was born with two brothers and two other sisters. My mother died when I was 6. And then when my mother died, nag-transfer kami sa Yabong. Okay? Yabong. Probably 10 minute away from Catbalogan. Tapos, after nung graduation ko sa Catbalogan uli, nag-aaral ako habang sa Catbalogan habang nakatira sa Yabong. Nang mag-graduate ako at 19, if I'm not mistaken, I decided to go to Manila. Kaya ako nag-decision na pumuntang Manila noon dahil nga sa hindi naman kami mayaman. Nang namatay yung mother ko, ang father ko, kailangan talagang igapang kami sa pag-aaral. Oo In nga fact, po. ang yung ka-graduate at that time. Ibig sabihin, sir, Dr. Rex, no, yung tatay nyo lang po ang naging parang breadwinner ng pamilya o nagkaroon po ba ng instance na kayo rin po kahit na estudyante ay nagtrabaho? Wala. Father ko lang talaga Opo. nagtrabaho noon. Nagtuturo siya, isa siyang barrio school teacher na I think ilang kilometers away from Yabong naman. So kumbaga medyo malayo kami sa Catbalogan, malayo din naman sa pinagtatrabahuan ng father ko. Pero siya talaga nagpursige. Sumasama, feeling ko, yung pagiging educator ko, Opo. yung foundation noon, igaling mismo sa father ko. Sa Kasi father niyo. kung maalala ko, sumasama ako sa father ko noon sa baryo nung Opo. nagtuturo siya. At ito yung parang fond memory ko. Minsan ako gumagawa ng lesson plan noon. Natatrain na po kayo, sir, kahit bata pa po kayo, no po? Oo, yun na naging, kumbaga doon napukaw siguro yung aking Opo, love sir. for. Tapos po, sir, nalaman din po namin, at kung okay lang din pong i-share, no, sir, nalaman din po namin na pagka dating nyo po ng Maynila, ay naging homeless po pala kayo, sir. Maaari nyo po bang ikwento po sa amin, sir, kung ano po yung naging karanasan po ninyo dito sa Maynila? Nang umalis ako sa Catbalogan noon, sa Samar, ang Opo. gusto kasi noon yung kapagtrabaho dahil nga para matulungan na rin yung pamilya ko. At the same time, probably adventure na din. Kasi nung at that time, wala na pa namang, walang internet. So, karamihan Opo. ng mga galing Manila, gumagandang kutis, yumayaman, nakaporma. So, fascination sa amin yung gano'n. Napaka-fascinating na dumarating sila sa amin. May Tapos, so halos lahat kami noon gustong pumunta ng Manila at may makita ganung kung ano ba perspective talaga. po talaga, no, sir? Oo. Sinihan nga sa amin noon yung lumilibot pa sa mga plaza. Yung tinatayo lang sa plaza. Oo. Anyway, napunta ko doon sa Manila katapos binigyan naman ako ng konting baon ng tatay ko. Nag-bus ako galing Samar. And at that time, if I'm not mistaken, it would be around 2 days pag nag-bus ka from Samar to Manila. Ibig sabihin, sir, ikaw lang po ang mag-isa na lumuwas at nabuhay sa Oo, Maynila. ganun kami katapang noon. Opo, ang So, tapang niyo, sir. Pag-isa. Pag bata ka pa kasi, ang nangyayari is you look forward doon sa Manila, going to Manila. Opo. Kumbaga, hindi ko pa iniisip noon kung anong kahinatnan, may danger ba, hindi eh. So, nagpunta ako doon, tapos una muna nagpunta ako sa sister ko, doon ako tumira. And my sister was very, very kind, by the way. Yes, She sir. accommodated me. Yung sister ko kasi is inadopt ng sister ng father ko. Now, hindi ko alam kung bakit, pero nag-aral siya sa Manila, pinag-aral siya doon. So, ako naman, kahit nahihiya, tumira ako doon. Opo. After some time, since sobrang hiya ko dahil may asawa na siya doon at ayoko maging pabigat, umalis ako. Umalis po kayo. Oo. And to think na hindi ako nag-isip kung saan ako pupunta. Ang una kong pinuntahan noon, Luneta. So, doon ako, kumbaga, hindi pa pala, sorry. Nag-bunk bed ako noon. Nang nag-bunk bed ako noon sa isang kwarto together with others, dumating yung point na hindi ko na mabayaran. Dahil
naghahanap ako ng trabaho, wala akong mahanap na trabaho. Ito yung palagi yung sinasabi sa mga interviews eh. Pag galing ka sa probinsya, matigas kang magsalita, lalo na kung taga-Samar ka. Opo. Siguro hindi naman ako nag-aral sa talagang masasabing eskwelahan na nakatutok sa amin, lalo na yung high school, yung speech teacher, na talagang tuturuan ka kung paano mag-pronounce. So matigas ako magsalita noon. So yung mga tsinelas, ginagawa kong chinilas. Tapos probably kung bago ako noon, ang sandeda, gagawin kong sandida. Yung mga Opo. ganun. Interview ako, palagi ako hindi pumapasa. Tapos I look provincial, I spoke provincial, and even my actions were basically provincial. There's nothing wrong with being provincial. It's just Totoo at that po. time, pag naghahanap ka ng trabaho, may certain May standards, certain may standard. qualifications. So nawalan ako ng pera noon, and I needed to leave the bunk bed. Ayoko namang umuwi ng Pilipinas na luhaan. So pumunta ako sa Luneta, yun ang naisip ko para matulog doon. Doon ko nga nakita yung first time ako naka-experience ng danger. Doon ko nakita yung mga ka-age ko noon. Isa doon binigyan ako ng soft drinks na nasa plastic. Tapos ininom ko, sa isip ko nga noon sabi ko, uy, may mga kaibigan ako doon na makakasama ako sa Luneta. Pero nang ininom ko yon, bigla akong nakatulog, naging biktima pala ako Ala. ng atibanda. Atibanggang, oo. Oh, ayun yun. Yeah, Uso grabe pa yun. yung- No? Grabe yung danger, sir. Hmm. Opo. Kinuha lahat ng gamit ko, kinuha lahat ng pera ko. Alam ko may 5 pesos lang ako noon sa bulsa ko. Tapos, Kinuha pa. Sir, paano po kayo nakasurvive after po nitong naging karanasan po na ito? kung ano-anong ginawa ko, nag-street sweeper ako, naging waiter or tagahugas sa restaurant. Tapos naging tagabuhat ako noon naalala ko to ha, sa San Andres Bukid. Opo, Kasi, sa Manila. doon ako palaging naglagi noon. Sa palengke. Sa palengke, nagbubuhat naman akong ano-ano, tapos bibigyan ka. Naging barker pa ako noon. Opo. Alam niyo naman yung barker, di ba? Yung taga sa sasakyan. Opo. Sigaw, Tondo, Quiapo, Santa Mesa, yung mga ganun. Galing-galing ko noon. Doon ako siguro nahasa sa speech. sa kasisigaw. So lahat ng yon, marami pang iba. In fact, every time I'm asked about this, I would always say that there were certain decisions, especially in my class. In my class, when I give this introduction about myself, because it's necessary for us to introduce ourselves, palagi kong sinasabi na when I became homeless in Manila, there were certain decisions that I needed to make. Decisions that I would consider to be unethical. Decisions that I would consider to be, I shouldn't have made those decisions. Yes po. Pero na-realize ko, pag kumakalam pala yung sikmura mo, makakagawa ka ng desisyon na maaaring sa standards ng society mali para mag-survive. Opo. So, may mga ginawa kong ganun, which I don't want to tell the stories here. But those are things that, if you ask me if I regretted them, wala talaga eh. Because those were the decisions na, even until now, I own them. I did them. I somehow, I would promise myself not to do them again because of certain, of situations. But again, ayoko namang magpaka-plastic na sabihin na hindi ko ginawa. Dom, So yun nga, sige. Yes. Sige, go ahead, Dom. Yun nga, ginawa ko lahat ng mga bagay-bagay para mag-survive hanggang sa umabot yun ng 5 years. But within those years, may mga taga-Samar na nakita ko sa Manila na at one point in my life, nung nandun ako, naging homeless ako, pinatira ako, for example, Tinulungan si po Nati kayo, Aquino sir. sa Samar. I just have to mention his name because he was very good to me. Even until now, still very good to me. Pinatira ko sa bahay nila, estudyante niya yung sa UST nang walang bayad, sa ginagawa ko naglilinis. Pero at that time, nahiya ako na kumakain ako sa bahay niya, tapos wala akong maitulong o may akyat na pera. So after ilang months, umalis ako doon. May mga ganong episodes ako sa buhay na pag nangangailangan talaga ako, sobrang down na down, walang pera, may dumadating. Doon siguro doon ko na-realize yung blessings ng God na hindi ka pababayaan. Opo. Pag mabulusok ka talaga, para kang sasaluhin for you to move on, continue with your life. Grabe po yung So- dinanas niyo, sir. Ang dami pang inano ko na So, na Dom, experience. segue tayo sa ano. Ikwento mo naman sa amin yung
paano ka nakapasok sa monasteryo at ano yung naging buhay mo as a monk? Opo. Ayun, noong 5th year na yon, nagkaroon ako ng opportunity through an introduction then coming from a friend sa Samar, sa isang family. Itong family na to, in exchange of my food and shelter, magtuturo ako sa 3 anak niya na mga bata. Basics lang. So pinatira ko sa bahay nila until one time, I woke up being, I would like to say, extremely prayerful. Okay? Nagpupunta ako sa Tondo Church para magdasal, tapos mag-attend ng mesa every day at 5 o'clock or 6 o'clock. Nakita ko ng pare, sabi ng pare, may vocation kaya ito magpare? Sabi ko, wala po. Sabi niya, baka mag-monk. So, sabi ko, hindi ko po alam. Tapos nagsumulat siya doon sa Monastery of Transfiguration sa Malaybalay, Bukidnon. Opo. To cut the story short, napunta ako sa Malaybalay, Bukidnon. Binigyan ako ng pamasahe ng mag-asawa, pumunta ako doon. Doon ko nakita si Father Abbot Africa, yung unang abbot ko doon, and all the other, probably 17 monks. It was a totally different life dahil gumigising kami ng maaga. If I'm not mistaken, 2:45 or 3. Ayun. To Kaya sabi ko sa Matin. inyo, madali lang sa kanyang gumising na maaga. Oo nga po. Oo, araw-araw yon. Nagbabago lang yun ng konti pag weekend. Dapat Pag pala, sir, Saturday. in-schedule natin tong interview kani-kanina pong umaga. Oo, para sa dadasalan natin. Yun. Mountain yun. Nasa top kami ng hill. Tapos surrounded by mountain. It was a very calming experience as well. So gumigising kami doon ng maaga. Tapos after nung prayer, ang prayer namin is nung una Latin, tapos ginawang English ni Father Maramba. Tapos nag-chant kami sa church. After nun, may meditation kami around, again, I might be wrong now, around 30 minutes. So pumupunta kami sa kanya-kanyang pwesto, may iba pumupunta doon sa madamuhan, ako sa kitchen usually kasi sa view sa mountains. So 30 minutes yun, then babalik na naman kami sa prayer, katapos magmamas, katapos prayer uli, tapos breakfast. Pagkatapos ng breakfast na yon, by the way, lahat ng meals namin ay may tinatawag na grand silence. Bawal kaming magsalita. Oo nga. O, kasi meron niyang nagbabasa habang kumakain kami. And the idea was, while we are filling our stomachs, at least meron ding word of God Nire-nourish nyo rin that po we yun. feel sa heart and Yes. mind namin. So para palang So- military academy din dahil ang discipline. Oo, yun. Kaya tingnan mo, nasa military. Oh, ako yun ngayon. nga. Kaya nga, doon ako papunta. Pero, yun nga, Dom Bernard tuloy. Dr. Rex, Dom Bernard kasi yung pangalan Opo. niya as among. Dahil nandun ka sa Malaybalay, sa Benedictine Abbey ng Malaybalay, kayo ay napunta ng San Beda College sa Menjola. So ano yung kwento doon? Paano kayo napunta doon? Kasi hindi naman lahat ng mongha ng Malaybalay ay dinadala ng Menjola. Totoo yun. Si Abbot Africa ang nakakita sa akin noon nung nagtuturo ako sa boys choir namin ng mga basics. Kasi may nagtayo ng boys choir sa monasteryo namin para kumanta pag every Sunday sa namin, sa mass. Nakanta Kasi rin mas- po pala kayo, sir. So, ang nangyari nun, tinuruan ko sila ng basics din, maths, English, etc. Nakita ni Abbot yun, sabi ni Abbot, yung gift mo is hindi para dito sa monasteryo para magbungkal at magtanim ng kape at magproseso ng kape kasi monks blend kami noon eh. Doon sila Yun sikat. ang pahayan namin. Sabi ni Abbot, you go to, probably nagka-crisis din yata ako noon. Sabi niya, go to Menjola, Manila. Meron tayong monasteryo doon, Benedictine din, na nag-ooperate ng isang university. Yun na nga yung San Beda College at that time. So, transfer ako ngayon doon sa San Beda. Tinanong ako ni Abbot Andy. Si Abbot Andy yun. Oo. Okay? Sabi ni Abbot Andy, anong gusto mo? Gusto bang magpare? Sabi ko, hindi. Tapos sabi niya, okay, kung ayaw magpare, anong gusto mo? Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, magturo kung ayaw ko magpare. Sabi niya, sige. Kayo ni na Ambet Ocampo, pumunta kayong Lasal. Yun ang kabatch ka. Yun ang nabutan ko. Halos magkabatch kami noon. At saka dating parang director ng statistics, Si Nakalim- si Butch.
Hindi si Butch, hindi si Butch. Meron kami noon na parang basta statistician siya na nag-aral pa nga sa New York University yon. Magaling din yon, pero umalis din. Katapos tatlo kami nag-aral sa De La Salle. So, pinag-aral kami ng masters. Hindi pa nga ako tinanggap ng La Salle noon kasi ang gusto kong kunin yung philosophy. Hindi naman ako philosophy major. So, sabi ng La Salle, pumunta ka sa San Beda uli, mag-aral ka, kumuha ka ng units ng philosophy. Bago nila ako tinanggap. Ayun, pumunta ako ng La Salle, nag-aral ako doon. Tapos, unti-unti, fino-form na nila ako to become an administrator. So, when a certain monk, Father Ansgar, came from Rome, in-appoint niya ako ngayon as the head ng human resource. I think si Christy, yung secretary ko dati na nakikinig ngayon. So, so tinext niya Hello ako po. kanina. Ginawa niya akong head ng human resource development. Backgrounder lang Yung binabanggit ni Dr. Rex na si Father Ansgar, mataas na opisyal ng Roman Catholic Church yun. In fact, he was a member of the parang cabinet ni Pope John Paul II. Ganon siya. May encyclopedia yata yun ng Oo nga liturgy. parang siya yung prime expert on liturgy. Opo. Si Father Ansgar. Yun ang nag-mentor sa akin ng administration, paano magdesisyon, paano gumalaw, paano paano humawak ng tao. Siya ang unang nagtalaga sa akin sa San Beda. Although speaking of mentors, if I have to mention Mr. Meldrito Valles ng Samar, siya ang nag-form naman sa akin nung nag-aaral ako sa Samar noon. Anyway, going back, so si Father Ansgar, inassign niya ako ulit sa Alabang para maging Director for Administration. Opo. San Beda, Alabang. San Beda. San Beda, Alabang yun. So, doon naman ako din na form kasi may 3 divisions under me. Human Resource, Buildings and Grounds, saka Security. Lahat yun hinawakan ko sa San Beda, Alabang. And I Kung would hindi like ka to pala umalis, Dr. Rex sa San Beda, ikaw na ang presidente ngayon. Well, hindi malayo kasi Aris nung si Father Andy kinausap niya ako one day katapos sabi niya one night I would like to think sinabi niya sa akin noon na nag-usap sila ni Father Ansgar katapos sabi nila na we will form you to become director of San Beda. Nausap ako noon. Opo. Tapos ako naman, siguro dahil sa bata pa rin naman ako noon, sige lang ako sa flow ko kung anong dumating. Yun na naging philosophy ko eh. Wala naman ako nung tinatawag na false humility eh. Kung anong dumating, anong binigay, sige ako because of the gift given to me by God. Ayoko namang maging answerable sa opportunities na dumating na inayawan ko na akma naman doon sa talent or gift na binigay sa akin. So, kasi may vow obedience kami. So sabi ko, sige po. So willing talaga akong matrain noon. It's just that after 3 years sa San Beda, Alabang, naging curious ako ulit sa mundo. Kasi imagine, pumasok ako 24 or 25. Tapos 20 years ago, na-curious ako sa UAE. I opened my laptop and I saw Dubai. I think kasagsagan din kasi noon ng Yung pelikula ni Aga. at saka si Claudine Barreto ba yun? Opo. Oo. So, ngayon, nang inopen ko yung laptop ko, nakita ko American College of Dubai. So, nag-apply lang ako. Sabi ko, Western Education, akma sa pinag-aralan ko, baka may chance ako dito noon. So, yun. Nagsawa ka ba, Dr. Rex, sa monastic life? Kaya ka nag-abroad? Parang ganun na nangyari, ano? Hindi naman pagsasawa talaga kasi I still find the monastic life to be peaceful, but it's also a battleground. Kasi ang monasteryo merong parang hindi magandang impression. Hindi naman siya hindi maganda. Ito ba yung tipong impression ng tao pag pumasok ka sa monasteryo, banal ka. Yung hindi ka pwedeng makagawa ng mali. Ang para sa akin, pag pumasok ka ng monasteryo, it is because may shortcomings ka, may weaknesses ka, at gusto mong maging mabuting tao. As in, mabuting tao talaga. So you're being formed by the monastery. Lahat naman kami doon may faults and may weaknesses. Ngayon, at that time kasi,
sa monasteryo na yon, na nandoon na ako, going back to Sir Ares, ang nangyari is, hindi ako na-bored. It's just that dumating sa point na kailangan kong tulungan yung tatay ko at makita yung mundo. Dalawa yun eh. Opo. Makita yung mundo, at the same time, tulungan yung father ko kasi wala naman kaming sweldo sa monastery. So nagtatrabaho kami, may mga posisyon kami, we own technically the school, pero wala kaming sweldo. So kailangan kong mabigyan ng, kumbaga, hanap buhay o magandang buhay ang aking father. Well, Dr. Rex, kasi limited yung oras natin. I-fast forward natin yung kwento. Parang napakabilis ng takbo ng iyong career simula nung kasi nagkasama pa tayo sa Dubai. Napakabilis ng angat mo doon from what year was that? 2009. Napakabilis ng takbo ng iyong career from American College going to where you are now. In mabilisang kwento, paano nangyari? Anong nangyari at ganun siya kabilis? Two things, two qualities. One, being grateful with my life no matter what, kahit na negative or positive thing ang dumating, palagi parang grateful sa blessings na binigay. But the other one is constant pursuit of excellence. Constant pursuit. As in, hindi ako tumitigil para magkaroon ng growth sa sarili ko. Nang naging teacher ako sa UAE, pumasok ako as a teacher, nakita ko na hindi talaga ang Pilipino para sa academe. Walang masyadong Pilipino sa academe. Lahat tayo nasa services. Opo. So, karamihan, hindi naman lahat, but karamihan nasa services. Yaya, sa waiter, staff, security, may mga nurses, may mga engineers, but karamihan talaga sa services. Now, ang ginawa ko, sabi ko, kung teacher ako, kailangan kong maging excellent than the others dahil ayoko mawalan ng trabaho sa teacher. So, pinag-aralan ko kung paano maging mabuting guro. PowerPoint presentation, kasi required kami sa PowerPoint presentation. Sinabi ko sa sarili ko noon, dapat ang PPT ko mas magaling kaysa sa PPT ng iba. Pagsasalita, kasi palagi kami nagsasalita in front of the classroom. Anong pwede kong gawin? Dapat mas magaling ako magsalita kaysa sa iba. Anong ginawa ko? Pinag-aralan ko lahat ng magagaling na speakers sa buong mundo. Inisa-isa ko ang mga yon. Paano ang tonal pattern? Paano yung emphasis? Paano yung drama sa pagsasalita? Lahat yon. Anything related to my career, I made sure that they are excellent. Opo. The only way to be excellent is to study continuously, have that kind of a mindset of growth. And Dr. Rex, no po, matagal na po kayong nasa UAE, and in fact your career is very established po, no po, sa UAE. Despite this, sir, papaano niyo po parang napapanatili yung inyong Filipino roots, no po, na kayo po ay galing sa Samar, na kayo po ay isang Pilipino, isang Waray, despite being successful, very successful in UAE po. And at the same time, encountering different multicultural experiences po, cultures, as well as people, na po. Hindi ko kinakalimutan yung roots ko talaga. I love our country so much. I love the Philippines so much na palagi yung sinasabi dito, pag tinatanong ako taga saan ako, sinasabi ko na taga Pilipinas ako, galing ako sa probinsya. But at the same time, kasi gusto ko ipakita dito sa UAE na nag-i-excel ang mga Filipinos, especially sa field ng education. So, I took care of my connections, everything, kasi dito, connections talaga importante din. But, sa question mong yan, every time na may request ang Pilipinas for speaking engagement, sharing my expertise, pag umuwi ako sa Pilipinas, pag summer or anytime na umuwi ako, pinupunteri ako, tinatarget ko yung mga provinces na kung saan mahirap ang access for education. In fact, nagvo-volunteer ako para mag-share ng kung ano man ang nalalaman ko dito sa UAE or globally dito para ma-share doon sa Pilipinas para magkaroon din naman kumbaga nalalaman ng mga tao lalo na sa probinsya kung anong mga updates, anong nangyayari in term related sa education dito sa UAE. So nagpupunta ako sa Visayas, nagpupunta ako sa Mindanao, nagpupunta Maganda ako po sa yan, Sir Rex. Opo.
Kasi po actually sir, sa CFO, meron po kaming programa. Ito po yung tinatawag na lingkod sa kapwa Pilipino. Na kung saan sir, parang ang ginagawa naman namin sir, may skills transfer po tayong ginagawa. Katulad po ng ginagawa niyo Dr. Rex na po na pumupunta po kayong Pilipinas para i-share niyo po yung inyong expertise no po sa ating mga kapwa Pilipino. And siguro magandang maging mag-partner tayo sir no po in the upcoming projects po no, kakausapin po namin kayo sir para magkaroon tayo ng mga collaborations po sa inyo Dr. Rex at sa CFO. Opo. Sure po, sure po. And Opo. by the way, lahat ng yun ginagawa ko ng walang bayad. I made it a Opo. mission to myself na pag ang Pilipinas ang nag-ask sa akin ng kung ano man na pwede kong ma-share, kahit na nag-o-offer pa yan, palagi kong sinasabi no o hindi. Kung medyo malayo, sabi ko, shoulder nyo na lang yung pamasahe. Halimbawa kung nasa Manila ako papuntang Mindanao, shoulder nyo na lang. Pero hindi ako magpapabayad ng kahit 5. I've been Opo. doing it for several years already. Dr. Rex, quick final message para sa ating mga tagapakinig. Sa mga tagapakinig at nakikinig ngayon at mga makikinig pa later, Yes po. for true excellence, kahit na nasaan kayo, nasa Pilipinas man o nandito, I always say this during interviews, tingnan nyo yung mga nasa paligid nyo, paligid in the sense na ano ang nararapat para maging excellent kayo sa field nyo, and at the same time, be grateful. No matter what, be grateful. Kahit anong mangyari sa buhay mo, marami pa rin magandang nangyayari kaysa doon sa challenges sa buhay mo. And one more thing, always, and I say this coming from my heart, taas noo Pilipino. Maraming salamat, Dr. Rex. Kami ni Dr. Rex Jairus, kung magkwentuhan kami, matagal. Opo. Kaya bitin na bitin tong session natin ngayon sa Servisyong Servisyong CFO. So maraming salamat po, Dr. Rex Bacara, na tinatawag namin sa San Beda na Dom Bernard. Tunay kang patunay na saan man tayo magmula, ang ating destinasyon ay nakasalalay sa ating sipag, tiwala sa sarili at pananampalataya. Mga kaserbisyong CFO, narinig po natin ang boses ng isang gurong nagbigay liwanag hindi lamang sa loob ng classroom, kundi sa buong mundo. Ang bawat pangarap ay may pahina at ikaw ang may akda ng inyong tagumpay. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagsasahimpapawid ng ating Serbisyong CFO sa Radyo Pilipinas World Tama, Service. Sir Aris. Po, at sa bawat kwento, sa bawat impormasyon at sa bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan ka man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.